Sa Belle's POV. Masaya kaming kumain, pagkatapos namin kumain, nag-ikot kami para mamili ng mga gusto nila. Masyadong spoiled sila kay Justin, na kahit nagagalit nga ako, tumatawa lang silang tatlo. Natawa na lang din ako dahil pinagkaisahan nila ako. Naglalaro silang tatlo doon sa palaro. Justin, may bibilhin lang ako. Okay lang ba na ikaw muna magbantay sa kanila? Okay, ma'am. Sagot niya sa akin. Thank you, sir. Sagot ko rin sa kanya. Ngumiti lang to sa akin. Naglakad na ako papunta sa department store. Bibili lang kasi ako ng flat sandal kahit sumakit ang paa ko sa sandal na may heels. Habang namimili ako, may biglang yumupos sa legs ko. Nang silipin ko, nagulat ako dahil ang anak ni Nicolo. I miss you po. Nakangiting saad niya. Nagulat man ako, ngumiti ako sa kanya. I miss you, baby Ashlon. Sinong kasama mo? Tanong ko sa kanya. I am with my dad po. Magalang na sagot niya. Okay. Nauutal na saad ko sa kanya. Ashlon, dinig kong tawag ni Nicolo sa anak niya. Daddy, I'm here po. Sagot nito sa daddy niya. Why are... Di na nito natuloy ang sasabihin niya dahil nakatingin to ngayon sa akin. Ako naman napaiwas ang tingin. Hi, you're here. Binati niya ako. Hi, bati ko pagbalik sa kanya. Ashlon, nauna na ako sa inyo. Baby Ashlon, paalam ko sa kanya. Can you stay a little bit? Tanong sa akin ni Nicolo. Tumingin akong may pagtataka sa kanya. Pwede ba kaming tulungan mamili? Kung okay lang? Tanong niya sa akin. Tumingin ako kay Ashlon. Ngumiti to sa akin. Di ko alam pero ngumiti rin ako sa kanya pabalik. Sige pero 1 hour lang. Sagot ko kay Nicolo. Thank you. Ngumiti to sa akin. Nauna tong maglakad. Kami naman ni Ashlon nakasunod lamang sa kanya. Kung titingnan ng maigi, wala talaga siyang pinagkaiba sa asawa ko. Lahat talaga pareho. Pero hindi ko pa pwedeng ibalik ang taong patay na. Nakakalungkot lang dahil kung saan pinipilit kong maging masaya. Tsaka naman ito nangyayari. Hiling ko na ito na ang huli namin pagkikita. May asawa na to at ayoko maging kabit niya. Di ko nais ilagay sa isang mahirap na sitwasyon ng sarili ko. Tahimik lang ako at yung dalawa, abala sa pamamili ng mga laruan. Nag-ring ang phone ko kaya't sinigot ko dahil si Justin ang tumatawag. Hello, Justin? Sagot ko sa kabilang linya. Hello, Sabrina? Tapos na silang maglaro. Nasaan ka? Pupuntahan ka na namin? Aniya sa akin. Dito ako sa department store. Hintayin niyo na lang ako sa labas? Sabi ko sa kanya. Okay, ma'am? Sagot niya sa akin kaya naman napangiti ako. Nakalimutan kong kasama ko pala sila. Nagulat pa ako dalang sama ng tingin ni Nicolo sa akin. Kailangan ko nang umalis? Pagbibigay alam ko sa kanya. Okay, tipid na sagot niya sabay talikod sa akin. Nalapitan ko si Ashlon para magpaalam na sa kanya. Ashlon, I need to go now. Paalam ko sa bata. Can I come with you? I want you to be my mommy. My mommy doesn't love me. Parang iiyak na sabi nito. Kung pwede lang sana pero may mommy ka. Try to understand your mom. I know that you're a smart kid. You can call me anytime. Sabi ko sa kanya sabay abot ng calling card ko. Okay po, mommy. Biglang tumulong luha sa mata ko. Di ko maintindihan pero masaya akong tinawag niya akong mommy. Niyakap ko siya at hinalikan. Sige, aalis na ako. Sana magkita tayo sa Maynila. Yumakap ulit to sa akin. Mamimiss po kita. Bulong niya sa akin. Di ko maiwasang makaramdam ng lungkot pero hindi ko alam kung ba't ganito sa akin ng batang to. Nagpaalam ako at lumabas na ako dahil alam ko naghihintay na sa akin sa labas sila Justin. Habang nasa daan kami pa uwi sa hotel, hindi maalis sa isipan ko si Ashlon. May pinagdadaanan kaya ang bata? Bakit parang ayaw nito sa ina niya? Ang balak namin ni 1 week stay sa Cebu hindi nasunod dahil sa urgent meeting ng company. Nagpatawag kasi ng meeting ang chairman. Balik na naman ako sa pagiging secretary ni Justin. At ganun pa rin ang naging routine ko araw-araw. Araw ng Lunes ngayon at wala si Justin. May trip ito sa ibang bansa. Pumasok pa rin ako dahil kailangan kong ayusin ang mga files na iahatid ko mamaya sa isang investor ng company. Kailangan ko raw maihatid bago mag 3:00 ng hapon, sabi ng sekretary nito. Dahil saglit lang daw dito ang boss niya. Doon ko iahatid sa isang 5-star hotel sa may restaurant banda. Tanghali na pero hindi pa ako tapat sa mga papers ko. Kumain lang ako saglit ng lunch at mabilis nang tinapos ang trabaho ko. Nag-abang ako ng taxi dahil 2:00 na. Medyo malayo pa sa company ang hotel. Kabado na ako dahil 2:30 na nasa daan pa rin ako. Ang malas lang dahil ngayon pa ako naipit sa traffic.
Nakalimutan ko na nasa Maynila pala ako at di talaga nawawala ng traffic. Tinatawagan na ako ng sekretary na investor dahil 3:00 na. Sorry, nasa daan pa ako, na-stuck kasi ako sa traffic eh. I'm really sorry. Saad ko sa kabilang linya. Hihintayin ka raw niya ng 15 minutes kapag wala ka pa, aakit na to sa room niya. Saad nito sa akin. Okay, thank you. Pero pwede ba akong humingi ng favor? Alam ko na hindi to pwede pero nais kong malaman ang room number ng boss mo. Magbabaka sakali ako kapag hindi ako umabot. Please? Pakiusap ko sa secretary. Sige, pero kilala ko ang boss ko. Mabilis yun mawala ng pasensya. Sabi niya sa akin. Thank you so much. Pasasalamat ko dito. Pagkatapos namin mag-usap, patay na ang tingin ko sa relo ko. Nakakainis lang dahil may 10 minutes na lamang ako. Nang makarating ako sa hotel, mabilis akong bumaba. Di ko na kinuha pa ang sukli ko. Halos takbuin ko ng entrance sa pagmamadali ko. Nakasuot pa ako ng heels kaya masakit ang paa ko. Nang makarating ako sa restaurant, wala na akong naabutang tao doon sa table na pinareserve ko. Wala na akong ibang choice kundi ang pumunta sa room niya. Kinakabahan man, pinilit ko pa rin tataga ng loob ko na umakyat sa itaas. Nasa labas na ako ng pintuan pero hirap na hirap ako na i-press ang button. Kabado ako. Huminga muna ako ng malalim bago ko pinindot ang buzzer. Matagal akong nasa labas dahil walang nagbubukas. Kaya inulit ko ang ginawa ko. Biglang bumukas ang pintuan kaya pumasok ako. Halos matulos ako sa kinatatayuan ko na malaman ko kung sino nasa harapan ko. Nicolo? Di makapaniwalang bulalas ko. What are you doing here? Nakakunot ang noong tanong niya sa akin. Good afternoon, sir. Ako po ang sekretaryong ipinadala dito. Sorry po dahil late po ako. Formal na sabi ko sa kanya. Sorry, Miss Morales, pero tapos na ang oras ng trabaho ko. Matagal ako naghintay sa restaurant. Ines na sabi niya. Alam ko, sir. Kaya lang na-stuck po ako sa traffic. Alam ko po hindi excuse yon dahil late po ako. I'm really so... Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil kinabig niya ako at sinakop ang labi ko. Nanlaki ang mga mata ko sa ginawa niya. Sinasabi ng utak ko na mali ito, pero tumututol ang katawan ko. Masyadong malakas ang kagustuhan ng asawa ko. Nabitawan ko na ang dala kong mga papel dahil naging mapusok na ang naging halikan namin. Ramdam ko siya dahil tayong roba na lang ang nakatakip sa katawan niya. Nicolo? Napaungol akong bigla dahil bumaba ang halik niya sa leeg ko. Binuhat niya ako, taglakad kami papunta sa kama niya. Wala na, dahil sa tingin ko, bibigay na ako sa ginagawa niya. Hindi ko na kayang pigilan pa ang init na nararamdaman ko ngayon hanggang sa ibaba niya ako. Dinaganan niya ako at patuloy pa rin to sa paghalik sa akin. Hindi ko na malaya na tanggal na pala niyang lahat ng butones ang suot kong damit. I want you, bulong niya sa akin. Di ako sumagot sa kanya pero hinila niya ako hanggang sa pinagpalit niya ang posisyon namin. Kasalukuyan ako nakaupo sa kandungan niya. Di ko alam kung saan ko ibabaling ang ulo ko. Sobrang sarap sa pakiramdam ang ginagawa niya sa akin. Huling naranasan kong kainin 5 years ago pa. Nicolo, malapit na ako? Just let it out, babe. Sagot niya sa akin at mas lalo pang nilaro ng dila niya ang pagkababae ko. Ilang sandali pa nakaraos na ako at sinalayon lahat ng bibig niya. Gumapang siya para pumantay sa akin. Hinalikan niya ako sa labi at nalasahan ko pa ang sarili ko. Hinubad niya ang roba niya at doon ko nakita ang ganda ng katawan niya. May isang linya sa dibdib niya. Hinaplos ko to at nakatingin lamang siya sa akin. Di ko na malayan, unti-unti na pala siyang bumabaon sa akin. Napaiyak pa ako dahil nakaramdam ako ng sakit. Hindi ko first time pero first time ko ulit after 5 years na walang dilig. I'm sorry, babe. Mawawala rin yan mamaya. Bulong niya sa akin. Pumikit lang ako dahil hindi ko nais salubungin ang tingin niya. Naalala ko lang asawa ko. Hindi na ako pa pwedeng umatras dahil nakapasok ng kalahati sa loob ko. Ang init sa loob mo? Shit! Bulalas ni Nicolo. Kapag ganyan siya, kapareho talaga niya si Jake ko. Hanggang sa nakapasok na siya ng buo. Pakiramdam ko punong-punong na ako. Na makapag-adjust siya sa loob ko, nagsimula na siyang gumalaw. Halos tumirik ang mata ko. Sa sarap, nung tuloy-tuloy na siyang gumalaw. Mabagal sa umpisa, hanggang sa naging agresibo na siya. Jake ko? Hindi ko mapigilang banggitin ang pangalan ng asawa ko. Dahil sa ginawa ko, gumalaw tong bigla. Hindi ko alam pero parang may nanggigigil ito. Huli na nang ma-realize ko ang mga lumalabas sa bibig ko. Ilang sandali pa ay parang sasabog na ako. Nicolo, malapit na ako. Hiyaw ko. Ako rin, babe.
Malapit na ako. At tuluyan na naming narating ang suklulan. Naitulak ko siyang bigla nang ma-realize ko na ipinutok na yon sa loob ko. Bakit mo ako tinulak? Naguguluhang tanong niya sa akin. Sorry, kasi naparunok pa ako dahil nahihiya akong magsabi. Bakit mo ipinutok sa loob? Mabilis pang tanong ko sa kanya. Gusto ko sagot niya sa akin. Di naman ako makapaniwala sa naging sagot niya at bago pa man ako nakapag-react ulit, sinakop na niya ang labi ko at muli namin pinagsaluhan ang isang mainit na tagpo. Di lang isa dahil nakatatlong rounds kami. Hindi ko alam kung paano ko nakauwi sa bahay dahil pakiramdam ko, lutang ako. Hindi ko rin napigilan na sarili ko na matulog dahil sa pagod na nararamdaman ko. Nawala na rin sa sarili ko ang mga papeles sa dapat pipirmahan ni Nicolo. Babalikan ko na lang siguro bukas. Pero hindi ako sigurado kung nandun pa ba siya. Sana naman ipahatid niya sa company. Ang rupok mo, Sabel. Paano kapag nalaman ng asawa niya, malamang aawayin ka nun. Nakakainis ka? Galit na saad ko sa sarili ko. Magising kasi ako na sobrang sakit ng katawan ko. Lalo na yung nasa pagitan ng mga hita ko. Parang di ako makalakad ngayon. May pasok na naman ako sa trabaho. Hay! Napabuntong hininga na lang ako dahil sa karupukan ko. Inaantok pa ako't masakit ang buong katawan ko, pero pinilit ko paling pumasok sa trabaho. Nagulat na lang ako dahil pinadala ni Nicola ang mga papeles na dala ko kahapon. Nang i-check ko, may pirma ng lahat. Nandito lang ako sa office pero pagod ang pakiramdam ko. Para akong napalaban sa 10 katao. Hanggang ngayon, sumasakit pa rin ang pagkababae ko. Parang ayaw na kasing tumigil ni Nicolo kahapon. Siguro maaga na lang kung uuwi mamaya para makapagpahinga ako. Tinapos ko na lang ibang mga papers bago ko umuwi. Nais ko kasi organize ang lahat pagbalik ni Justin kinabukasan. Ang bala ko na maagang uuwi, inabot ako ng 7:00 ng gabi. Habang nasa gilid ako ng kalsada at nag-aabang na masasakyan, ay may bigla na lang tumigil na sasakyan sa harapan ko. Biglang bumaba ang bintana nito kaya nakita ko kung sinong nasa loob. Nicolo? Di makapaniwalang bulalas ko. Hop in! Utos niya sa akin. Ha? Nagtatakang tanong ko. Ihahatid na kita sa inyo. Seryosong sabi niya sa akin. Ihintayin mo pa bang magalit ang sasakyang likuran mo bago ka sumakay? Supladong saad niya sa akin. Napatingin ako sa mga sasakyan sa likuran niya. Nakaramdam ako ng hiya dahil tama siya. Nagiging dahilan na ako ng traffic. Wala na akong choice kundi ang sumakay sa front seat. Tahimik lang ako at di ko siya napapansin o kinakausap. Nagtataka ako dahil alam niyang direksyon pa uwi sa bahay, kahit hindi ko naman sinabi sa kanya. Teka, bakit alam mong papunta sa bahay namin? Di ko naman sinabi sa iyong address Nagtatakang tanong ko sa kanya. Dito sumasagot at tahimik lamang sa pagmamaneho. Pwede ba? Ibaba mo na lang ako? Naiinis pang sabi ko sa kanya. Tumigil ang sasakyan niya sa madilim na bahagi ng kalsada dito sa loob ng subdivision namin. Kinuha ko yung pagkakataon para lumabas. Naglakad ako dahil bala kong umuwi na. Pero nagulat ako dahil bigla na lang niya akong hinila pabalik ng sasakyan. Pabalibag niya akong pinasok sa likurang bahagi. Anong ginagawa mo? Pasigaw kong tanong sa kanya. Sinagot niya ako sa pamamagitan ng isang halik. Inangkin niya ang labi ko. Hindi ako tumugon sa halik niya. Kiss me back, babe. Utos niya sa akin. Natigilan ako dahil para talaga siyang si Jake. Shit! Why are you crying? Sorry, namiss lang kita kaya dinaanan kita. Paliwanag niya sa akin habang pinapatahan niya ako dahil lumahagulhol na ako. Lalo akong umiyak at bigla ko siyang niyakap ng sobrang higpit na para bang ayaw ko na siyang bitawan pa. Hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Naalala ko talaga sa kanyang asawa ko na kahit anong gawin ko pakiramdam ko, siya talaga ang asawa ko. Sobra na kitang namimiss, Jake ko. Umiiyak na sabi ko. Naramdaman ko namang niyakap niya ako na mahigpit. Kahit ang paraan ng pagyakap niya sa akin walang pinagkaiba sa yakap ng asawa ko. Hindi ito nagsasalit at tinahaplos ng niyang buhok ko. Umiyak ako sa dibdib niya. Tumingala ako at nagtama ang mga mata namin. Unti-unti kong nilapat ang labi ko sa labi niya. Habang hinahalikan ko siya, ang Jake ko ang nakikita ko. Karim, mahal na mahal kita. Wala sa sariling bulalas ko. Nagulat ako dahil bigla itong bumitaw sa halik namin at tinawakan niya ang ulo niya. Napasigaw tong bigla. Nicolo, okay ka lang ba?
Tanong ko sa kanya. Nakapikit ito at nakahawak sa ulo niya. Huminga to ng malalim at pagkatapos nagsalita. I'm fine. Let's go na. Ihahatid na kita. Ani niya sa akin. Pumunta to sa driver's seat. Ako naman nanatili sa likuran. Naging tahimik na naman ulit kami. Hindi na ako nagsalita. Nang makarating ako sa bahay, bumaba na ako at nagpasalamat sa kanya. Di ko na inintay pa na umalis siya dahil pumasok na ako sa loob. Pagpasok ko, nakita ko ang dalawa kong anak nanonood ng TV sa may sala. Sinalubong nila ako ng isang mahigpit na yakap. Nagbihis na muna ako bago kami kumain. Pagkatapos namin maghapunan, pinatulog ko na sila. Habang natutulog ang mga anak ko, ay hindi ko mapigilan ang sarili ko na hindi umiyak. Alam ko kasi magiging masaya sila kung nandito ang tunay nilang daddy. Alam ko rin na masaya sila dahil andyan si Justin. Pero iba pa rin talaga ang saya kapag nandito si Manong. Hindi ako makatulog kaya lumabas ako sa may terrace namin. Umupo ako doon at nakatingala sa langit. Napangiti ako dahil may mga bituin akong nakikita. Puno ng bituin ang kalangitan. Jake ko, nakikita mo ba ako ngayon? Kamusta ka na dyan? Alam mo bang may kamukha ka? Kaamoy mo rin siya? Kaya itong puso ko biglang nalilito at umaasang ikaw yon. Pero alam kong nasa maayos ng lugar ka na. Kausap ko sa kanya habang nakatingala sa langit. Nagulat pa ako dahil narinig kong nagring ang phone ko. Nang tingnan ko si Nicolo ang tumatawag. Hindi ko to sinasagot kaya may nag-pop-up text message mula sa kanya. Nicolo, nandito ako sa labas ng bahay nyo. Basa ko sa text message niya. Nicolo, wala ka bang balak na labasin ako? Kiyatin kita dyan. Pagbabanta niya sa akin. Pero hindi ko na pinansin hanggang sa may sumunod na namang text. Nicolo, 3 minutes. Nicolo, 2 minutes. Nicolo, you will regret it. Habang binabasa ko ang text niya, natataranta ako. Binibilangan ba naman ako? Mabilis akong lumabas sa bahay. Habang nasa may garden ako, bigla na lang may humila sa akin. Nicolo! Bigla akong bigkas sa pangalan niya. I miss you. Lasing na sabi pa nito. Bakit ka umakyat sa gate? Paano kung nahulog ka? Lasing ka pa naman. Inis pang sabi ko sa kanya. Ang ganda mo. Mas nabubuhay pa ang kaibigan ko down there kapag ikaw ang nasa malapit. Yung asawa ko, kahit nakabad na sa harapan ko, wala man lang akong nararamdaman. Pero ikaw kahit walang ginagawa, naaakit mo na ako. Mahabang pahayag niya sa akin habang mapupungay ang mga mata. Nagulat naman ako sa mga tinuran niya. Di ako makapaniwalang sinabi niya yon. Parang tumuno ng puso ko pero habang naiisip ko na may asawa siya, bigla na lang kumikirot ang puso ko. Umuwi ka na, Nicolo. Umuwi ka na sa asawa mo. Sabi ko sa kanya. No, dito lang ako. Sagot niya sa akin. Please, Nicolo, umuwi ka na. Inaantok na ako. Saad ko sa kanya. Ano ba tong ginagawa mo sa akin? Bigla niyang tanong sa akin. Nicolo, makinig ka sa akin. Umuwi ka na, please. Magpapahinga na ako. Nakikiusap na ako sa kanya. I cannot drive. Sagot niya sa akin. Bigla naman akong nakonsensya dahil alam ko, hindi na nito kayang mag-drive. Kahit ayoko man, hinila ko siya papasok sa silid na bakante dito sa ibaba. Pagpasok namin, hinila niya ako papunta sa kama. Sabay kaming bumagsak at niyakap niya ako. Mga alis na sana ako na mahigpit ang pagkakaya po sa akin at narinig ko pa ang mahihina niyang mga hilik. Napabuntong hininga na lamang ako at hinayaan ko siya. Nagising ako ng umaga, wala na siya sa tabi ko. Nakita ko na lang ang note sa ibabaw ng table ko. Thank you, babe. Basa ko sa nakasulat doon. Bumilis bigla ang tibok ng puso ko. Babe din kasi ang tawag sa akin nang namayapa akong asawa. Paano kung di pa talaga patay ang asawa ko? Bigla na lang iyon sumagi sa isipan ko. Pero paanong asawa niya? Di maintindihan ni Nicolo ang nararamdaman niya tuwing nasa malapit sa Sabrina. Wala pa tong ginagawa, naaakit na siya. Samantala ang sarili nitong asawa, di naman to nakakaramdam ng init ng katawan. Maagang nagising si Nicolo at mabilis nilisan ang bahay ni Sabrina. Hindi na to nakabala pang tingnan ang itsura ng bahay dahil sa pagmamadali niya. Ngayon kasi ang flight niya pabalik ng Cebu. Namimiss na nito si Ashlon. Mahal na mahal ni Nicolo ang anak. Mawala man ang lahat sa kanya, wag lamang ang kanyang anak. Habang nasa eroplano siya, umidlip muna siya dahil medyo sumasakit ang ulo niya.
Nang makalapag na siya sa Cebu, nagmamaneho na ito pauwi sa bahay nila. Nang makarating to na niyang asawa na ipinapalo nitong anak nila. What the heck is going on here? Sigaw ni Nicolo sa asawa niya. Welcome home, love. I miss you. Saad ng asawa nito at akma sana nitong yayakapin si Nicolo pero mabilis tong umiwas at tinilohan ng anak na ngayoy umiiyak. Are you okay, son? Tanong ni Nicolo sa anak niya. I'm okay, Daddy. Wow, really, Daddy? Thank you, Daddy. I have a lot of pasalubong. Masayang nagpasalamat ang bata kasabay ng pagyakap niya sa kanyang daddy. Samantala sa may isang tabi, galit na ang asawa ni Nicolo. Pakiramdam nito ay ang anak lang nila ang importante sa asawa niya. How about me, love? Paglalambing nito kay Nicolo. You have money. You can buy anything you want. Parang baliwalang sagot nito. Pilit na pinapakalma ng babae ang sarili niya. Halos umusok ang ilong nito sa galit. Dito pinansin ni Nicolo at umakyat ito sa silid nila. Sumunod naman sa kanyang babae. Pagkapasok nila, kagad na hinalikan ng babae si Nicolo. I miss you, love. Saad nito habang patuloy na hinahalikan si Nicolo. Kiss me back. Utos ito kay Nicolo. Pero parang tuod lang na nakatayo si Nicolo dahil wala man lang siyang nararamdamang pananabik. Hindi kagaya kapag nasa malapit lang si Sabrina. Tell me, may babae ka ba? Kailan mo ba ako pagbibigyan, Nicolo? It's almost 4 years pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako ginagalaw? Galit na sabi nito sa asawa niya. I am tired. Tayong sagot ni Nicolo dito. Kailan ka ba hindi pagod? Lagi ka na lang pagod? Asawa pa ba ang tingin mo sa akin? Tanong nito kay Nicolo. Dito pinansin ni Nicolo at pumasok na sa loob ng banyo para maligo. Napahawak naman to sa kanyang ulo dahil nakaramdam naman to ng kirot. Nagbabad sa bata hanggang sa hindi nito namalayan, nakatulog na pala to. Jake ko, mahal kita. Kahit anong mangyari, ikaw lang. Ikaw lang ang Jake ng buhay ko. Prof kong masungit. Napatilat bigla si Nicolo dahil pakiramdam niya may bumubulong sa tenga niya. Nakatulog pala siya. Mabilis siyang nagbanlaw tumiga sa tabi ng asawa niya na ngayon natutulog na. Alam nito na mali pero hindi nito maiwasan na hindi isipin sa Sabrina. Simula na may mangyari sa pagitan nilang dalawa, hinanap-hanap na to kagad ni Nicolo. Maagang gumising si Nicolo para pumasok sa trabaho. Sa susunod na araw babalik ulit to sa Maynila. Nasasabik ulit itong makita ang babaeng gumugulo sa buhay niya. Balak din niyang isamang anak niya dahil kapag naiwan dito, di niya alam kung anong ginagawa ng asawa nito tuwing wala siya. Ashlon, do you want to come with me? Tanong nito sa anak. Where po, Daddy? Tanong ng batang si Ashlon sa kanyang ama. In Manila. Sagot naman ni Nicolo sa bata. Wow, really, Daddy? Makikita ko pa ba doon si Miss Sabrina? Tanong ng bata kay Nicolo. Of course, baby. Can you keep it as a secret? Tanong nito sa kanyang anak. Of course, Daddy. I like her po kaya quiet lang po ako. She's super nice po and also pretty. Masayang sagot ng bata. Napangiti naman si Nicolo sa naging sagot sa kanya ng kanyang anak. Sinama kasi niya ang kanyang anak sa opisina niya. Gabi na at biglaan na naging desisyon ni Nicolo na bumalik sa Maynila. Mabilis na ang naging biyahe ng mga ito at tumuloy sila sa isang hotel malapit sa Rodriguez Building. Kinabukasan gumawa ng eksenang dalawa para makapunta si Sabrina sa kanila. Hello, Miss Sabrina. You can call your mom. Sagot ni Sabrina sa kabilang linya. My mom is not here po. We are here in Manila po. Ganun ba? Okay, pupuntahan ko kayo. Saan kayo ngayon? Nag-aalalang tanong ni Isabel. Pagkatapos sabihin ng bata kay Sabrina ang address ng tinutuloy nilang hotel, mabilis na pumunta doon si Sabrina. Kailangan pa nitong lumiban sa trabaho, mapuntahan lang ang dalawa. Naaawa kasi ito sa bata, kaya mabilis itong pumunta. Pagpasok ni Sabrina, nagulat siya dahil maraming rose petals sa sahig at may isang mesa na puno ng pagkain. Akala ko ba may sakit ka? Nagtatakang tanong ni Sabrina kay Nicole. Sorry if we lied to you. Gusto ka lang makita ni Ashlon? Sagot ni Nicolo kay Sabrina. Biglang nalusaw ang ines sa puso ni Sabrina sa nalaman niya. Mabilis na lumapit kay Sabrina ang bata at niyakap siya nito. Sa Belle's POV, nag-alala ako nung malaman ko na may sakit si Nicolo, pero naiinis ako dahil nagsinungaling lang pala ito at dinamay pa talaga ang bata sa kalokohan niya. Pero nawala ang lahat ng inis ko nang yakapin ako ni Ashlon.
Kapag nakikita ko siya, lagi ko naalala si Ashmar dahil magkahawig sila or mas magandang sabihin na magkamukha. Dahil na rin siguro kahawig ni JC ang mga anak ko. Bakit ninyo pala to ginagawa? Tanong ko sa kanila. Gusto ka kasing makita ni Ashlon. Sa akin ni Nicolo. Bakit di nyo kasamang asawa mo? Tanong ko naman sa kanya. Kumain na muna tayo. Baka lumamig na to. Sagot niya sa akin at hindi ang sagot sa tanong niya. Mukhang ayaw niyang pag-usapan namin ng asawa niya. Wala naman akong pagtutol dahil hindi magandang pinaghihintay ang pagkain. Masaya ako habang inaasikaso ko si Ashlon. Pakiramdam ko ay parang anak ko na rin siya. Pagkatapos nga namin kumain, nakatulog si Ashlon dahil naantok na raw ito. Tahimik lang ako at ganon din sa Nicolo. Nasa tabi ko ang bata. Tinatapik-tapik ko ang likod nito. Nicolo, kailangan ko nang umuwi. Paalam ko sa kanya dahil paggabi na. Ihahatid na kita. Wag na. Walang kasama rito si Ashlon. Sagot ko sa kanya. Okay, sige. Sagot niya sa akin. Kasalukuyan ako nag-aayos ng bag ko nang biglang may humila sa buhok ko. Hayop kang matanda ka? Malandi. Sinasabi ko na nga ba? May babae ang asawa ko. Sigaw na isang babae. Galit na galit sa akin habang hinihilang buhok ko. Di ko napaghandaan ang ginawa niya kaya hindi ako makalaban sa kanya. Bitawan mo siya. Ngayon din. Dumagundong ang boses ni Nicolo sa buong paligid. Kasabay noon ang pagbitaw ng babae sa buhok ko. Doon pa lang ako nakakuha ng pagkakataon para tingnan ang asawa ni Nicolo. Lumingon ako at nagulat ako sa nakita ko. Ikaw? Sino kaya ang babaeng asawa ni Nicolo na nakita ni Isabel? Bakit kaya tila kilala ito ni Isabel? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.